Nagdeklara na ng outbreak ng pertussis sa buong Quezon. Para po sa kaalaman ng lahat, ang pertussis po ay isang preventable disease. No? Ibig sabihin nun, pwede nating maiwasan ang pagkakaroon ng pertussis or dumaan tayo or magkasakit ang ating mga anak or kahit tayo kung kayo ay nabakunahan. Kasi meron po tayong bakuna laban dito. So, dapat nagkaroon na po tayo ng bakuna nung tayo ay bata pa. Ito po ay nape-prevent sa pamamagitan ng pagbabakuna. Kasi ayon nga dito, itong makikita nyo na yan. Yan, nakalagay dyan is pentavalent vaccine. So, kasama dyan yung DPT. Dati, DPT alone lang siya or yung tinatawag natin na diphtheria, pertussis, at tetanus. So, at the age ng mga 1.5 month ng bata, dapat ay nabigyan na po ang mga babies ninyo. Pagdating ng kanyang 2.5 or 3.5, dapat po is nakumpleto na po ang bakuna ng bata. Para kung magkaroon po ng exposure sa mga tao na meron pong dala ng bakterya ng pertussis, hindi po siya magkaroon ng sakit na yon or ma-prevent. Or kung sakaling magkaroon man, hindi po ganun kalala na hahantong sa kamatayan. So, ano nga ba ang pertussis? Ang pertussis ay ubo, no? Yung sobra-sobrang pag-ubo na halos nawawalan ka ng oxygen sa baga. At kung makikita mo, nahihirapan talaga ang tao na nagkaroon ng pertussis. At kaya siya tinawag na whooping cough. Kasi kapag ikaw ay umubo ng dire-diretso at mabilis, na halos mawawalan na ng oxygen, pagbawi mo, paghinga mo ng malalim, nagkakaroon ng tunog na whoop. Kaya siya tinawag na whooping cough. So, ito ay dahil sa bacteria na tinatawag natin na Bordetella pertussis. Ito po ay tinatry na or ini-eradicate na po sa atin. Yun nga lang, kung may mga tao po na hindi nagpapabakuna, ngayon nagkakaroon po tayo ng problem with this infection. So, kapag ikaw ay na-expose, usually, mga 5 to 10 days, pwede ka na mag-develop ng symptoms. So, ito yung mga sintomas. So, sa stage 1, pwede magkaroon ka muna ng runny nose, low-grade fever, at saka yung ubo. Pero, hindi pa siya ganun kalala. Hanggang sa dumating yung stage 2, na nagkakaroon ka ng sunod-sunod na pag-ubo, followed by whoop sound. Kaya siya nadadiagnose ng whooping cough. And then, kapag ito po ay napabayaan or hindi po agad nadala sa doktor or sa hospital, pwede po itong magdulot ng hirap sa paghinga, nangingitim na po yung bata or yung tao na meron pong whooping cough, at pwede po itong magdulot ng pagkamatay. So, ano po ang ginagamit na treatment? Ayon po dito is antibiotics. So, kailangan pong i-antibiotics ang bata or ang isang tao na meron pong ganitong sakit. At i-reiterate ko lang po, ang sakit na ito po is preventable. Kasama po siya sa mga sakit na pwede pong maiwasan sa pamamagitan ng bakuna katulad po ng hepatitis B, ng BCG, ng oral polio vaccine, measles. So, pwede po natin siyang maiwasan. So, make sure na ang inyo pong mga anak ay napabakunahan po ninyo. Or, kung kayo po mismo ay hindi napabakunahan, pabakuna po kayo. So, ingat at bawal magkasakit.